Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, so magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. At muli, nandito na naman tayo para magbigay ng balita po sa inyong lahat mga kababayan. So yun po mga kababayan, nitong April 22 po ay nabukas na ang pinakamalaking balikatan exercise ng US at Pilipinas at mga kalyadong bansa nito dito sa Pilipinas na siyang kinakaalmahan ng China na nag-uudyok daw ito mga kababayan sa kaguluhan dito sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Bakit nag-uudyok ng kaguluhan mga kababayan? Eto lang, tutulad niyan mga kababayan, kasi sila po ay may military drills din dyan sa West Philippine Sea ang China. May narinig ba ang China na nagkomento ang Pilipinas o nakialam sa kanilang mga aktibidad dyan sa South China Sea? Di ba wala? So ibig sabihin, sana ang China ay huwag pakialaman kung ano man ang ginagawa ng Pilipinas dito sa mga teritoryo na pag-aari natin. Kasi wala silang karapatan na pakialaman tayo kung ano ang gagawin natin dito sa bansa natin. Dahil hindi naman sila sakop ng bansa natin. Ito ay teritoryo ng Pilipinas, pag-aari ng Pilipinas. Pilipinas lang ang may karapatan kung ano ang gagawin dito. Hindi dapat tayo diktahan ng China. Kasi nakaraan nga mga kababayan, meron tayong video na inilabas dyan na sinabi umano ng China na binalaan ng Pilipinas na wag daw makipag-military drills sa US. Uminit ang ulo ni Francis Tolentino. Sinabihan ngayon ng China, wala kayong karapatan na diktahan ng Pilipinas kung ano ang gagawin ng Pilipinas, kung makipag-military drills ba sa US o hindi. Outside na ang China dyan. Hindi dapat sila nakikialam dyan. Bakit nakikialam sila ngayon? Kasi nga mga kababayan, noong panahon po kasi, nung nakaraang administrasyon, ay mukhang sunod-sunuran lang sa kanya noon. Ngayon, si Pangulong BBM, matalino at may paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Wala silang karapatan. Ayon kay Pangulo yan. Wala silang karapatan na diktahan tayo kung ano ang gagawin dyan sa mga teritoryo natin. So ito po mga kababayan, ayun pa nga, noong April 22, di ba nagbukas ang pinakamalaking balikatan dito sa Pilipinas. So may dalawang barko ng China ang namataan na nagmamasid sa Palawan. 30 nautical miles ang layo sa West Philippine Sea. Pero nyo yan mga kababayan, ganyan ang China. Tinatapatan nila kung anuman ang ginagawang aktibidad ng Pilipinas at mga kalyadong bansa sa West Philippine Sea, tatatapatan nila ng China. Lagi yan nung mga nakaraang pagpapatrolya ng mga kalyadong bansa ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea, nandiyan palagi yan mga barko ng China, nagmamasid. Natakot sila, kala mo talaga papasukin ng Pilipinas US yung teritoryo nila Sila lang naman kasi nag-iisip ng ganyan mga kababayan, kasi alam nyo kung bakit, ugali nila yan Alam mo, kung ikaw naman ay hindi pinapakialaman ng mga kalapit mong bansa, ba't ka aapektuhan? Kaso sila kasi mga kababayan, mahilig makialam sa mga kalapit nitong bansa, lalo na sa Pilipinas. Kaya halos buong South China Sea, nakapaligid po sa China na mga bansa ay kagalit ng China. Alam nyo kung bakit? Kasi yung teritoryo nila mga kababayan, inaangkid pa ng China. At tulad yan, ang Ayungin Shoal, napakalayo po sa China mga kababayan. 1,285 kilometers mula China papuntang Ayungin. Mula Pilipinas naman, mula Palawan papuntang Ayungin, 105 kilometers. Tingnan nyo, napakalayo. Paano napunta yun sa China? Diba? So yun po mga kababayan, ayon dito, high-tech na Philippine mga asset ng US na sasali sa Balikatan Maritime Strike Drill. So ayun po mga kababayan, yung mga high-tech na mga
kagamitan ng Pilipinas at US na sasali dito sa ating pinakamalaking balikatan exercise. So alam naman natin mga kababayan, ay kakarating lang ng BrahMos missile ng Pilipinas mula sa India. Malay natin, ay susubukan ka agad kung ang kapasidad ng missile na nabili ng Pilipinas sa India. Alam niyo ba mga kababayan, yung BrahMos na yan ay isa din sa mga kinakatakutan ng China sa India. Kaya hindi din kaya ng China ang India kasi mapalaban din eh. May sariling mga missile ang India mga kababayan. India at saka Russia yan eh, nag-combine. Kaya magaling yung missile na nakuha ng Pilipinas. At ang missile launcher ng US. Ang pinakamalakas na missile ng US na nandito ngayon sa Pilipinas. Ako mga kababayan, malamang naghahanda na ngayon ng China. Siyempre mga kababayan, mga asset ng Pilipinas at US ay gagamitin sa balikatan exercise. Ayon dito, lalahok ang state-of-the-art asset ng Pilipinas at ang United States Military sa isang maritime strike live fire exercise, maritime strike na nakakatakda umano nitong Mayo 8 sa lalawigan ng Ilocos Norte. Nitong Lunes, inihayag umano ng Armed Forces of the Philippines na ang kaganapan ay magaganap sa Lapas, San Donis, sa Lawag City. Kabilang sa mga asset ng EP sa maritime strike ay ang isang Osirisal Plus Guided Missile Frigate kasama ang Star Anti-Ship Missile System nito na may multi-purpose attack craft na armado ng Spiker and surface-to-surface missile. So yun, ang mga asset ng Pilipinas na mga bago ay gagamitin na. Siyempre mga kababayan, maganda din yan para naman po magamit na at masubukan ang kapasidad ng mga bagong asset ng Pilipinas. So ito yung dalawang barko na nilagyan ng mga anti-surface, ayan, yung mga anti-submarine, yan. Ito yun mga kababayan. So ito po mga kababayan, isa lang masasabi ko dito. Malamang, naghahanda na rin ng China ngayon. Napakaganda po, no, na nandito din ang Amerika sa Pilipinas. Diba? Tulad yan, nitong Abril, wala pong nangyaring harassment ang mga barko ng China dito sa may West Philippine Sea na madalas hinaharas ng mga barko ng China ang ating mga mangingisda at ang barko ng Pilipinas naghahatid ng mga supply diyan sa BRP Sierra Madre. Ngayon wala pong harassment na nangyari kasi mga kababayan, nandito ang mga kalyado ng Pilipinas. Takot yan ng China na gumawa ng maling hakbang mga kababayan. Kasi siyempre mga kababayan, nandito US, Japan, Australia, France, at iba pa mga bansa. Napakamaraming bansa ang pupunta dito ngayon mga kababayan para yung iba naman ay magmamasid lang. So, ganyan dapat ang isang presidente, nakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa. Tingnan niyo mga kababayan, maraming bansa na ang kalyado ng Pilipinas. So yun po mga kababayan, ikaw, ano ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? Siyempre, hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo.